kagandahan, mayaman, ang pamilya nasa real estate firm. Ito pa, try natin to. Oh, si Cassandra Jung, ang ganda. Oh, bakit nasa basura na yan? Di naman totoo yung mga kwento dyan. Fantasy lang yan. Mga make-believe. Bakit? Yung mga karakter ba dyan, laging masasaya, di nabibigo, nalulungkot, lagi bang matagumpay yung dulo ng kwento nila? Pero lahat sila may happy ending. Yan nga yun eh. Kapag hindi pa happy, ibig sabihin hindi pa ending. Alam mo ba kung kailan ka pinaka naging best version of yourself? Nung sinubukan mong gawin yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Pwede mo pa rin naman gawin yun. Anytime. Pero sana this time, hindi para kay Beverly, para sa mama mo, o kung para kanino. Gawin mo para sa sarili mo. Kasi, yun ang tama para sa'yo. Oh, pagkaan dito. Napagdesisyon mo na ba na bumalik na lang dito? At tahaking buhay na meron para sa'yo? Ma, hindi eh. Actually, kabaliktaran, Ma. Gusto ko sana magpaalam sa'yo, Ma, na gagawin ko na talaga yung gusto ng puso ko. Susulat ako, hanap ako ng ibang career. Pero hindi ko naman sinasabi na tatalikuran ko yung family natin o ikaw. Ikaw, hindi kita tatalikuran, Ma. Gusto ko lang naman kasi tahakin, Ma, yung... Alam kong pwedeng-pwede kong tahakin na path, eh. Potensyal? Ano? Para doon sa ilusyon na kasama yung babaeng yon? Ma, hindi na. Hindi na siya... Hindi na to tungkol sa kanya. Labas siya doon. This time, Ma, para sa akin na to. Ma. Sorry, Ma. Hindi naman mawawala yung katotohanan na alam pa rin kita, Ma. Ha? Sorry. Pero gusto ko lang naman yung kalayaan ko, Ma. For myself. I love you, Ma. Alam mo, mahal din naman kita eh. Higi na nga. Huwag ka naiyak. Sorry. Ayos ah. Dati, nagbabasa ka lang. Ngayon, ikaw na nagsusulat. Pero ano, malayo pa. Kalma lang. Uy, Bev. Uy, Richmond! Ba't nandito ka? Hindi ba dapat nasa hardware ka nagbabantay? Hindi na ako nagbabantay sa hardware eh. Sumusubok akong sumulat. Wala pa ako masyado natapos pero sinusubukan ko pa rin. Kasi may naniniwala sa akin. Alam mo, I'm impressed. Buti naalala mo yung mga sinabi ko sa'yo. And actually, nag-promise ka pa nga nun, di ba? Pinky swear ka pa nga. Gawin mo nga. Uy, ikaw rin nag-promise ka. Ano? Sabi mo, papadalawin mo kami dun sa bahay niyo, ng fiancé mo. Eh, kailan na ba yun? Hindi na natuloy yun. Hindi na natuloy yung kasal. Eh, kasi yung fiancé ko, sobra yung trust issues niya as in pagdating sa pera. So pag ngayon pa lang mag-fiancé tayo, wala ka ng trust sa akin 100%. What more pag mag-asawa na tayo? So then, I was like, sige, maghiwalay na lang tayo. And ito ding noong na to, talagang hiniwalayan talaga ako. Sabi ko sa kanya na, kung gusto mo yung dream house mo, saksak mo yan sa baga mo. Kasi ako, kaya ko yung sarili ko pang desisyon lahat, sarili ko pang pera. Sorry for what happened. No, you don't have to say sorry.
And I dodged a bullet. And alam mo ba, blessing yun. And everything happens for a reason. Ay, tayo. Only if libre mo. Dio, meron mo. 1 year to pay. Ewan ko sa'yo. Sige, game.